Naaksidente ako sa daan habang papunta sana para makipag-divorce. Paggising ko naalala ko ang lahat maliban sa kanya. Nang galit na manumbat si ate kung bakit bilang girlfriend ni Lee Jirang ay hindi man lang daw siya pumunta sa ospital para bumisita. Narinig niya akong nagtatakang magtanong kung sino ba yung Lee Jirang na sinasabi niya. Biglang natulala si ate. Anong ibig mong sabihin? Hindi mo kilala kung sino si Lee Jirang? Nang makita niyang mas naguguluhan akong umiling, biglang napatalon si ate mula sa inuupuan niya, at natatarantang pinindot-pindot ang bell sa gilid ng kama. Makalipas ang 10 minuto, nang matapos mag-check up ang doktor, kahit wala namang malalang nangyari sa katawan ko, napinsala raw ang hippocampus ko, kaya may nawalang bahagi ng memorya ko. Lumingon sa akin si ate, at makalipas ang ilang sandali ay napabuntong hiningang nagtanong, "Ilang taon ka na ba ngayon?" 23 Pati ba naman yan nakalimutan mo na? Halatang na-shock ulit si ate, dahil nalaman niyang umatras pala ng 2 taon ang memorya ko. Pero makalipas ang 1 segundo, bigla siyang naliwanagan. Hindi ba't ito na ang pinakamagandang pagkakataon para iligtas ang mismong kapatid niya? Agad siyang tumikim at seryoso akong binalaan. Yung Lee Jirang na binanggit ko kanina, isa siyang manloloko. Yung tipong sagad hanggang buto ang kasamaan niya. Kaya kung makita mo siya balang araw, lumayo ka hanggat kaya mo. Maliwanag ba? Kahit hindi ko masyadong naiintindihan. Inosente pa rin akong tumango. Ilang araw ang lumipas at nakalabas na rin ako ng ospital. Sinundo ako ni ate para umuwi sa pamilya Lee. Kahit 2 taon akong noalay sa bahay na to, saktong umatras din naman ng 2 taon ang memorya ko. Kaya wala akong naaalala tungkol sa pag-alis ko. Pagkababa ko pa lang ng sasakyan, sanay na akong tumakbo papasok. Nang makita kong nagdidilig ng halaman sa garden si mama, niyakap ko siya agad mula sa likuran. "Ma, nakauwi na ko. Bakit hindi mo ako binisita nitong mga nakaraang araw?" Nalaman na pala ni mama mula kay ate na nagka-amnesia ako. Kaya si mama, na ayaw sanang lumabas ng bahay. Ang aga-aga pa, nasa hardin na agad siya. Pero wala naman sa mga bulaklak ang atensyon niya. Natataranta na tuloy ang mga kasambahay sa tabi niya. "Madam, tama na po. Malulunod na po yung mga bulaklak." Ngayon, nang yakapin ko siya ng mahigpit, agad na namula ang mga mata ni mama. Hinaplos niya ang ulo ko. "Hindi man lang sinabi sa akin ng ate mo. Tahan na. Pumasok ka muna sa loob. Ipinaghanda kita roon ng paborito mong dessert." Masaya akong tumango, at patakbong dumiretso papasok sa mansiyon. Pinanood ni mama ang pagtalikod ko ng may halong pag-aalala. Maya-maya, lumingon siya at biglang lumamig ang boses. "Burahin niyo ang lahat ng medical records ni Yuan. Huwag niyo siyang hahayaang mahanap ni Lee Jirang. Mas mabuti kung hindi na sila magkikita pa kahit kailan." "Masusunod po." Sa wakas, hindi na kailangan pang makisangkot pa ng kapatid ko sa babaeng manlolokong yun. At muli na siyang makakaupo bilang young master ng pamilya Lee, sa napakataas na gusali ng Lee Corporation. Balot ng nakakabinging katahimikan ng opisina ng CEO sa ika-66 na palapag. Tila ba huminto ang pag-ikot ng mundo, at halos hindi na makahinga ang mga tao sa loob. Tumingala si Lee Jirang at tiningnan ang assistant na nakatayo sa harap niya. Kalmado ang boses niya at malamig ang mga titig. Pero sapat na iyon para manginig ka sa takot. "Sinasabi mo ba, na sa tagal ng panahong lumipas, wala ka man lang nakuhang impormasyon?" Halos hindi makahinga sa kaba ang assistant, at tumutulo na ang malamig na pawis sa noo niya. "Opo, President Lee." Parang naglaho na lang po bigla na parang bula si Sir. Bahagyang nanliit ang mga mata ni Lee Jirang. "Sa tingin mo ba, basta-basta na lang maglalaho ang isang tao?" Hindi na nang ahas pang sumagot ang assistant, dahil wala siyang nahanap na kahit anong balita tungkol sa akin. Ipagpatuloy ang paghahanap. Pinunasan ng assistant ang malamig niyang pawis bago nagmamadaling umalis. Biglang nakaramdam ng matinding inis si Lee Jirang. Tumayo siya at kinuha ang suit jacket na nakasabit sa gilid. Nakauwi na. Bumungad ang nakakabinging katahimikan sa loob ng mansiyon. Medyo naaalala pa ni Lee Jirang na sa tuwing uuwi siya minsan, laging may nakasinding mainit na dilaw na ilaw sa sala. At lagi rin akong nakasiksik sa sofa, hinihintay siyang dumating. Pero ngayon puro kadiliman na lang. Iniabot ni Lee Jirang ang kamay niya para buksan ang ilaw. Pag-ilaw nito ng biglaan, napapikit siya ng bahagya dahil nasilaw siya.
Pagmulat niya, bumungad sa kanya ang bakanteng kwarto kung saan walang kahit isang tao. Wala nang maghihintay sa kanya. Wala nang aabot sa hinubad niyang jacket. At wala nang maghahanda ng sandamakmak na pagkain sa lamesa para sa kanya. Napahawak siya sa tapat ng puso niya. Ito ang unang beses na naramdaman niyang ang lamig-lamig pala ng bahay na ito. Sa kabilang banda, halos kalahating buwan din akong nagpahinga sa bahay. Buhay senyorito, subo na lang ng pagkain at lahat inaasikaso na para sa akin. Pakiramdam ko nga, baka imagine na ako rito sa sobrang inip. Halos nabura na rin naman ni ate ang lahat ng naging bakas ko roon. Kaya hindi niya rin natiis ang sitwasyon ko. Bakit hindi ka muna lumabas at magliwaliw? Nagningning agad ang mga mata ko. Tinawagan ko agad ang tropa ko. Gulat na gulat si Wo Nanfeng nang sagutin niya ang tawag ko. Aba, himala yata at napatawag ka. Nakaupo ako noon sa rocking chair sa garden namin. Nak-aid 4 at nagpapaaraw. Inaaya kitang lumabas, pare. Mas lalong nagtaka si Wo Nanfeng. Kahit madalas naman kaming mag-usap nitong nakaraang 2 taon. Hindi ko naman siya inaya kailanman na lumabas. Lagi ko kasing di na dahilan na kailangan kong magluto sa bahay para kay Li Jirang. At kahit anong pag-usapan namin, laging nababanggit ang babaeng yun. Kaya medyo nag-aalangang nagtanong si Wo Nanfeng. Saan naman tayo? Sa bar. Ano, game ka bang sumama? Ang hindi niya inasahan ay pumayag agad ako nang walang alinlangan. Hinintay ako ni Wo Nanfeng sa labas ng bar. Maya-maya pa, may humantong isang itim na Maybach sa harapan niya. Bumaba ako ng sasakyan ng nakahip-hop na porma. Pagkakita ko kay Wo Nanfeng sa entrance, ibinaba ko ng kaunti ang shades ko gamit ang daliri ko, at nginitian siya. Andito na ako, pre. Natulala si Wo Nanfeng sa kinatatayuan niya. Nasuran na yata ng ulo si A. Yuan. Diba para sa babaeng yun? Nagpapanggap siyang isang huwarang asawa. Pero ang porma niya ngayon, halatang mangchichiks ah. Tumakas ka ba ngayon? Ano yung pamilya mo? Anong meron sa pamilya ko? Ate ko pa nga ang nagpilit sa king lumabas at mag-enjoy eh. Nga pala, nakalimutan kong sabihin sa'yo. Napuruhan ang ulo ko nang mabangga ako ng kotse. Nawala ang memorya ko sa nakalipas na 2 taon. Nanlaki ang mga mata ni Wo Nanfeng at hindi siya makapaniwala. Kaya pala, bigla siyang naliwanagan. Ibig sabihin, nakalimutan mo na rin ang toxic na babaeng yun na si Li Jiran. Napakagandang balita niyan. Agad niya akong inakbayan at kulang na lang ay magpaputok siya ng kwitis sa sobrang tuwa. Tara, sobrang saya ko ngayon. Lalabas tayo para magwala. Pumasok kami sa loob ng bar. Walang tao sa drum set na nasa stage. Kaya medyo tahimik ang paligid. Tumaas ang kilay ni Wo Nanfeng at tumingin sa kin. Tugtog ka kaya, sasayaw ako dun. Bago siya umalis ay tumigil siya sandali. Naaalala mo pa ba kung paano tumugtog? Ngumisi ako, sabay taas ng kamay at pinitik ang mga daliri ko. Panoorin mo ko. Pagpasok ni Li Jiran sa bar, ito agad ang eksenang bumungad sa kanya. Mukha akong malaya at napakagwapo habang nasa stage. Gamay na gamay kong pinapalo ang drum set na nasa harap ko. At nag-uumapaw ang presensya ko sa kaastigan. Napahinto agad si Li Jiran sa paglalakad. Napansin ng mga nasa tabi niya na biglang nanlamig at sumama ang timpla ng mukha niya. Kaya sinundan din nila kung saan siya nakatingin. Bigla silang natakot kaya napautal sila. Hindi ba si Bayaw yun? Malamig na malamig ang mga titig ni Li Jiran. Ilang araw na niya akong hinahanap. Hindi niya inaasahang sa ganitong klaseng lugar pa kami magkikita. Habang masama ang tingin ni Li Jiran, naglakad siya ng nakasimangot papunta sa VIP booth. Sumunod ulit yung tao at nagtanong, Ate Jirang, hindi mo ba pupuntahan si kuya? Hindi mo siya bayaw. Tsaka, naramdaman ko ang malamig niyang titig sa akin. Tingnan nga natin kung anong balak niyang gawin ngayon. Kaya naman naupo silang dalawa sa booth. Patuloy lang na nakatingin si Li Jirang sa pagiging malaya at walang pakialam ko. Pakiramdam niya, ibang tao ako sa ibabaw ng stage. Sa loob ng 2 taon, lagi lang akong tahimik at walang kibo sa harap niya. Pero ngayon, habang humahampas ako sa drums, nakita niya ang isang masiglang mukha na hindi pa niya nasalayan kailanman. Biglang napatingala si Li Jirang at nilagok ang isang basong alak. Samantala, pagkatapos kong tumugtog ng drums, sinalubong ako ng masigabong palakpakan. Napangiti ako at nagpalingalinga.
Nakita ko si Wo Nanfeng na nakikipagsayawan ng dikit na dikit sa isang babae. Mukhang wala na siyang pakialam sa akin ngayon. Tumayo ako at bumaba ng stage. May narinig akong mahinang tumawag sa gilid ko. Hi, Pogi. Hindi ko alam kung ako ba yung tinatawag niya. Pero napalingon pa rin ako sa kanya. Masyadong malagkit at mapang-akit ang mga tingin niya. Kaya hindi ako naging komportable. Biglang napakunot ang noo ko. Miss, may kailangan ka ba? Tinitigan muna ako ni Feng Saiyo ng ilang sandali. Familiar ka, Miss. Ang luma na ng galawan mong yan. Hindi sumagot si Feng Saiyo. Tumaas ang magaganda niyang kilay at biglang pumalakpak. Naalala ko na kung sino ka. Kapatid ka ni mo yan, di ba? Kilala mo ang ate ko. Lumapit si Feng Saiyo at feeling close na kumawit sa braso ko. Sabay hila sa akin papunta sa isang VIP room. Ako nga pala si Feng Saiyo. Ang plastic na kaibigan ng ate mo. Hindi mo ba ako nakikilala? Dahil hindi pa rin ako sanay na hinahawakan ng ibang tao. Naiilang akong napakunot ng noo at tinabig ang kamay niya. Kahit kaibigan ka pa ng ate ko, huwag kang ang hawak ng hawak sa akin. Aba, ang sanggit mo naman. Halika, samahan mong uminom si ate. Tatanggi sana ako, pero bago pa ako makapag-react, nahila na ako ni Feng Saiyo papasok sa private room. Medyo naging alisto ako. Tapos sa sumunod na segundo, nakita ko na lang si Feng Saiyo na nagtawag ng dalawang gwapong escort. Nakapulupot sila sa magkabilang braso niya. Malamig ko siyang tinitigan. Ganito rin ba si ate? Nang marinig ni Feng Saiyo na nagsalita na ako, sumenyas siya para palabasin muna ang dalawang lalaki. Ipinatong niya ang mga siko niya sa kanyang tuhod at tinaasan ako ng kilay. Gusto mong malaman? Tinapak niya ang upuan sa tabi niya. Halika rito. Sumama agad ang timpla ng mukha ko. Tumayo ako at matalim siyang tinitigan pababa. Kung ganyan ka ng ganyan, aalis na ako. Natawa si Feng Saiyo sabay taas ng dalawang kamay niya. Sige, ako na ang mali. Hindi na ako magbibiro ng ganito, okay ba? Ewan ko kung may ibang gusto ang ate mo o kung anumang dahilan. Basta, hindi pa man nakakatatlong seryosong salita si Feng Saiyo. Bigla na lang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto. Muntik na akong mapatalon. Konti na lang, mapapamura na sana ako. Napakunot noo rin si Feng Saiyo at halatang naiinis. Sino ka ba? May nakatayo sa pintuan na isang babaeng may napakagandang mukha. Pero sobrang lamig ng ekspresyon niya na halos maging yelo na. Ilang hakbang na pumasok si Li Jirang at huminto sa harapan ko. Mariing nakatikom ang mapupulan niyang labi. Ang galing mo rin, ano? Ilang araw na ang lumipas, pero wala man lang kahit anong balita mula sa'yo. Ako ba ang kinakausap niya? Kilala ko ba siya? Inangat ni Li Jirang ang malamig niyang tingin. At pinasadahan ng tingin si Feng Saiyo. May dumaang pangungot siya sa mga mata niya. Hindi ko inasahang nandito ka lang pala para magliwaliw. Uminit agad ang ulo ko. Sino ba tong taong to? Pagpasok pa lang, ang dami ng paaring. Ang problema, hindi ko naman siya kilala. Nakakunot lang ang noo ni Feng Saiyo at hindi nagsasalita. Kaya paanong ang makapangyarihang senyorita ng pamilya Li? At itong kapatid ng matalik kong kaibigan na nasa harap niya, ay magkakaroon ng ugnayan. Sobrang nakakabanes ang tono ni Li Jirang. Naging malamig din ang ekspresyon ko. Miss, magkakilala ba tayo? Hindi ka ba tinuruan ng nanay mo na maging magalang kapag nasa labas? Pagkasabi ko nun, biglang natawa si Feng Saiyo na kanina pa tahimik na nanunood. Lalo namang sumama ang timpla ng mukha ni Li Jirang. Hindi niya inaasahang ganito ang isasagot ko sa kanya. Pinigilan niya ang matinding galit niya. Humakbang palapit, at mahigpit na hinawakan ang pulso ko. Sumama ka sa akin. Kumulo na talaga ang dugo ko. Sira ulo ka ba? Biglang napahinto si Li Jirang. Lumingon siya sa akin, at pinadaanan ako ng isang malamig at mapanghamak na tingin. Ang galing mong umarte. Ituloy mo yan mamaya. Nawalan ako ng masabi at masama ko lang siyang tinitigan. Dito na nagsalita si Feng Saiyo na kanina patahimik. Miss Li, parang nasasaktan mo na yata ang kapatid ko. Ngumisi lang si Li Jirang. Wala namang connect ang sinasabi niya. Kung ganoon, Miss Feng, interesado ka rin ba sa ganitong klase ng lalaki? Padabog kong iwinaksi ang kamay ni Li Jirang. Ano ka ba, sirang plaka? Ang dami mong kuda. Ikaw ba ang nasa posisyon para husgahan ng ibang tao? Nang makita niyang papunta na sa gulo ang sitwasyon, mabilis na tumayo si Feng Saiyo. Hinawakan ako,
at hinayla palapit sa kanya. Lee Ji-rang, narinig mo ba? Hindi kanya kilala. Inirapan ko si Lee Ji Ryan. Siya pala talaga si Lee Ji Ryan. Hindi ko napigil ang maalala ang mga sinabi ni ate. Kaya wala nang paligoy-ligoy akong nagtanong. Ikaw ba yung babaeng manloloko? Bakas sa mukha ni Lee Ji Ryan ang gulat na nasabi ko iyon. Itinaas ko lang ang kilay ko. Nang makita kong lalong nagdidilim ang mukha niya sa galit, ngumiti ako ng pilit at sinabing, wala kang dahilan para tarayan ako ng ganyan. Hindi talaga kita kilala. Naaksidente ako dati, at nagka-amnesia ako. Kumunat ang noo ni Lee Ji Ryan. Halatang hindi pa siya lubos na naniniwala. Pero nang mapansin niya siguro ang malaking pinagbago sa kinikilos ko, parang unti-unti siyang naniwala. Malamig at nanunuri ang mga tingin niya sa akin. Pero hinarap ko iyon ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, nabawi rin agad ni Lee Ji Ryan ang emosyon niya. Sa malamig na tono, sinabi niya, mas mabuti nga na nagka-amnesia ka. Bukas pupunta tayo sa munisipyo para asikasuhin ang divorce natin. Biglang nabalot ng nakakabinging katahimikan ang buong kwarto. Natulala ako ng ilang sandali. Dahan-dahan, at halos hindi makapaniwala, tinuro ko ang sarili ko. Ako ba? Sino pa ba? Siya, ang tinutukoy niyang Asiya, ay walang iba kundi si Feng Xiyu. Agad namang napasanggal sa inis si Feng Xiyu. Parang akong tinamaan ng kidlat sa narinig ko. Ano? Ikinasal pala ako sa nakalipas na 2 taon. Kaya naman, kabadong-kabado akong nagtanong ulit. Teka, may anak ba tayo? Hindi sumagot si Lee Ji Ryan. Binigyan niya lang ako ng isang malamig at mapang-asar na tingin. Kaya naisip ko, mukhang wala naman kaming naging anak. At na-realize ko rin na mukhang hindi naging masaya ang pagsasama namin. Hindi ko alam kung anong nangyari sa akin nitong nakalipas na 2 taon. Pero ang tanging naaalala ko lang ay yung dating ako. Yung batang spoiled na spoiled sa pamilyang Lee na kayang gawin ang kahit na anong gusto. Yung matapang at walang inuurungan kahit sino. Na kapag sobrang galit ko na, pati si ate na pagmumura ko. Lalo na itong babaeng nasa harap ko ngayon na simula pa kanina ay masama na ang tingin sa akin. Hindi rin maganda ang timpla ng mukha ko. Mas mabuti kung wala. Bukas na bukas din, pupunta ako sa munisipyo para asikasuhin ang divorce natin. Pagkatapos ay diretsahan at kalmado ko siyang tinitigan. Pumapayag na ako. Kung wala nang iba, pwede ka na umalis. Mas lalong nanlamig ang mga mata ni Lee Ji Ryan. Sana tuparin mo ang pangako mo. Saka siya tumalikod at umalis ng walang pag-aalinlangan. Naiwan akong nag-iisip doon. Nagsalita si Feng Xiyu. Hindi halata na kasal ka na pala. TSK. Malapit na ulit akong maging single at malaya. Miss Feng. Mauuna na muna ako. Paglabas ko ng VIP room, huminga ako ng malalim. Kinalimutan ko muna ang mga nangyari ngayong araw. Tinawagan ko si Wo Nanfeng. Nakuha ko kung nasaan siya. Nang mahanap ko si Wo Nanfeng, panay ang tungga niya ng alak na parang walang bukas. Kinawayan ko siya. Era na. Pasuray-suray na tumayo si Wo Nanfeng. Aalis na agad tayo. Lumapit ako para alalayan siya. Nagngangalit ang mga ngipin ko sa inis. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Nakasal pala ako. Akala ko alam mo eh. Hindi ba sinabi ng ate mo sa'yo? Minura ko na naman sa isip ko si Lee Muyan. Sinabihan niya akong manloloko si Lee Ji Ryan. Pero hindi man lang niya sinabi sa akin. Nakasal pala ako sa manlolokong yun. Lasing na lasing si Wo Nanfeng. Kaya diretso ko na siyang iniuwi sa bahay ng mga Lee. Pagpasok pa lang namin, nakita na namin ang masamang timpla ng mukha ni Lee Muyan. Nakadekwatro siya habang nakaupo sa sofa. Nang marinig niya ang ingay, nagangat siya ng tingin. Marunong ka pa palang umuwi ah. Pero pag-angat niya ng tingin at nakita si Wo Nanfeng na inaalalayan ko, natigilan siya. Bakit nandito rin siya? Hinihingal kong ibinagsak si Wo Nanfeng sa sofa. Napabangga ang katawan ni Wo Nanfeng kay Lee Muyan. Hindi ko napigil ang mapakunot noo. Biglang nanigas ang katawan ni Lee Muyan. Naiilang siyang naglabas ng isang daliri, at tinulak ang ulo ni Wo Nanfeng sa kabilang gilid. Pumunta ako sa mesa, nagbuhos ng isang malaking baso ng tubig, at diretsyong nilagok iyon. Habang inuutusan si Lee Muyan, alalayan mo na si Nanfeng papunta sa guest room. Hindi pa man siya nakakapagsalita. Bigla akong humarap sa kanya, na may matatalim at nanlalamig na mga mata. Hindi pa nga tayo tapos may atraso ka pa sakin.
Agad siyang napatikom ng bibig. Lumingon siya at bahagyang sinipa ang dulo ng paa ni Wo Nanfeng. Hoy, kaya mo bang tumayo o hindi? Hindi umimik si Wo Nanfeng. Nakapikit na siya at mukhang tuluyan na siyang makakatulog. Tumayo sa harap niya si Li Muyan at matagal siyang tinitigan mula ulo hanggang paa. Sa huli, napabuntong hininga na lang siya ng malalim. At ay nalalayan itong pumasok sa kwarto. Naiwan akong tulala sa kinatatayuan ko. Makalipas ang ilang sandali, natauhan din ako. Hinaplos ko ang baba ko at napangiti. Mukhang sa 2 taon na nawalan ako ng alaala. May namagitan din yata sa 2 toa. Bumalik na rin ako sa kwarto ko. Pagkatapos maligo at mahiga sa kama para matulog, bigla kong naalala yung luma kong cellphone. Nagpalit kasi ako ng bagong cellphone pagkatapos ng car accident. Pero hindi ko naman tinapon yung dati. Nakatago lang yun sa drawer ng kwarto ko. Bumaba ako ng kama at hinanap ang cellphone na yun. Binuksan ko ang gallery para tingnan. At natuon ang paningin ko sa pinakahuling litrato. Isang litrato kung saan magkayakap ang isang lalaki at si Li Jirang. Kumulo agad ang dugo ko sa sobrang galit. Talagang isa siyang manloloko. Nagawa pa niyang magtaksil habang mag-asawa kami. Kinabukasan, maaga akong gumising at nagmamadaling dumiretso sa civil registry. Eksakto rin sa oras si Li Jirang. Aba, on time ka ngayon ah. Wala nang daming Saturday. Bilisan na natin. Pagkasabi nun, tinalikuran ko na siya at nauna nang pumasok sa loob. Tinitigan ni Li Jirang ang likod ko habang bahagyang nakakunot ang kanyang noo. Pinahanap niya sa assistant niya kagabi. Pero wala ni isang ospital ang may medical record ko. Kahit impormasyon tungkol sa car accident, hindi makita. Tumigil siya sandali sa kinatatayuan niya. Sa huli, binaliwala niya yung kakaibang pakiramdam na yun at naglakad palapit. Mabilis lang natapos ang proseso ng divorce namin. Hindi nagtagal, paglabas namin ng munisipyo. Napatitig na lang ako sa hawak kong divorce paper at nawalan ng masabi. Habang napapabuntong hininga pa ako, biglang nagsalita ng malamig si Li Jiran. Mamaya pag-uwi, ligpitin mo na ang mga gamit mo. Yung naguutos niyang tono, parang sanay na siya. Pero automatiko akong napakunot ng noo. Itapon mo na lang lahat. Wala na akong pakialam dyan. Kumunat ang noo ni Li Jiran at akmang magsasalita na sana. Kaso biglang may narinig kaming malambing na boses ng lalaki. Jiran. Sabay kaming napalingon ni Li Jiran. Isang lalaking naka-light blue na polo. Ang naglalakad palapit sa amin. Paglapit niya, dahan-dahan niyang inakbayan si Li Jiran. Oh, tapos na. Tara, alis na tayo. Halatang halata kung paano biglang lamambat ang ekspresyon ni Li Jiran. Tara, tahimik lang akong nakatingin sa kanila. Habang pinapanood kong nakadikit si He Shuning sa kanya. HMPH. Wala talagang hiya. Pag-ulong kong sinabi. Hindi nila masyadong narinig yung sinabi ko. Pero napatingin sila sa akin. Binitawan ni He Shuning si Li Jiran at lumapit sa akin. Balita ko, nagka-amnesia ka raw. Oo, mas lalong lumawak ang ngiti ni He Shuning. Humakbang siya palapit at bumulong sa tenga ko. Pero sa akin pa rin siya. Pagkasabi nun, umayos siya ng tayo na parang walang nangyari. Ah, sige, maglandian kayo dyan sa harap ng munisipyo. Mauna na ako. Pagkasabi ko nun, dirdiretso akong tumalikod at umalis. 2 taon din akong hindi nagtrabaho. Kailangan kong bumalik sa dati kong pinagtatrabahuan. Para magtanong kung tumatanggap pa ba sila ng tao. Pagkapasok ko sa building, may mga nakakilala agad sa akin at bumati. Li Xingyuan, bumalik ka. Ngumiti lang ako at tumango. Nang marinig niya na gusto kong bumalik sa trabaho. Sobrang natuwa ang boss ko. Mabuti naman kung ganun. Tamang-tama, naghahanap kami ng tao ngayon. At saka alam mo naman, bibihira lang ang nag-a-apply sa trabahong to. Siyempre, bibihira talaga. Kasi naman, hindi mo kakayanin maging embalsamador kung mahina ang loob mo. Pwede na ba akong mag-ayos ng papeles ngayon para makapagsimula? Oo naman. Kaya lang, baka may mga masabi at chismis ang mga katrabaho natin. Wala akong pakialam doon. Naniniwala akong sa galing ko sa trabaho. Mabilis ding mawawala ang mga chismis na yan. Kaya inasikaso ko na agad ang mga papeles ko sa trabaho. Binigyan ako ng boss ko ng bago at sarili kong opisina. Inabot ako ng buong hapon sa pag-aayos ng mga gamit. Habang naglalakad pabalik sa opisina bitbit ang mga libro. Napansin ko yung listahan ng mga parangal sa pader.
At kitang-kita ko na nandoon pa rin ang pangalan ko. Napatingin ako sa litrato ko doon, kung saan sobrang bata at inosente ko pa. Hindi ko tuloy napigil ang mapangiti. Nang matapos ko na ang pag-aayos, medyo madilim-dilim na rin sa labas. Naginitinat ako dahil sa pagod. Kinuha ko ang suit jacket ko at isinampay sa braso. Saka tamad na naglakad palabas.